Malawak ang pamilya ni Rodrigo Duterte. At bagamat malayo sila sa kanya ngayon, patuloy silang nakasuporta sa mga hamon na kanyang kinakaharap, lalo na habang nasa Hague, Netherlands ito. Kilalanin natin ang kanyang mga anak at apo na may dugong Duterte. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Paulo Pulong Duterte ang panganay na anak ni Rodrigo Duterte sa dating asawang si Elizabeth Zimmerman. Para sa kanyang pag-aaral, nag-elementarya at nagsekundarya siya sa Philippine Women's College of Davao. Pagdating sa kolehiyo, natapos niya ang kursong Banking and Finance sa University of Mindanao noong 2002. Nagpatuloy pa siya ng graduate studies sa University of Southeastern Philippines kung saan nakuha niya ang kanyang master's degree sa Public Administration noong 2009. Hindi rito natapos ang kanyang edukasyon dahil nagtapos din siya ng doctorate degree sa Public Administration sa Lyceum Northwestern University noong 2015. Tulad ng kanyang ama, pinasok rin ni Paulo ang mundo ng politika. Nagsimula siya bilang kapitan ng Barangay Katalunan Grande sa Davao City mula 2007 hanggang 2013. Sa panahong ito, hinawakan din niya ang posisyon bilang vice-presidente ng Mindanao Liga ng mga barangay at naging kinatawan ng Association of Barangay Captains sa Davao City Council mula 2008 hanggang 2013. Matapos nito, nahalal siya bilang vice-alkalde ng Davao City mula 2013 hanggang sa kanyang pagbibitiw noong Disyembre 2017, kung saan binanggit niyang ginawa niya ito bilang tanda ng delikadesa. Muli siyang bumalik sa politika at nagsilbing House Deputy Speaker ng 18th Congress. Mula 2019 hanggang ngayon, siya ang kinatawan ng unang distrito ng Davao City sa Kongreso. Si Sara Duterte, na kilala rin bilang Inday Sara, ang pangalawang anak ni Rodrigo at Elizabeth. Sa una, hindi politika kundi medisina ang nais niyang tahakin. Kaya't nag-aral siya ng BS Respiratory Therapy sa San Pedro College sa Davao City. Subalit, kalaunan ay sinundan niya ang yapak ng kanyang ama at kumuha ng law degree sa San Sebastian College, Recoletos, kung saan siya nagtapos noong 2005. Sa parehong taon, pumasa siya sa Philippine Bar Examination. Matapos makuha ang kanyang lisensya bilang abogado, nagtrabaho siya bilang court attorney. Bukod dito, isa rin siyang reserve officer sa Armed Forces of the Philippines na may ranggong colonel. Noong 2007, pumasok siya sa politika bilang vice-alkalde ng Davao City. Pagsapit ng 2010, siya ang nahalal bilang alkalde na posisyong hinawakan niya hanggang 2013. Matapos ang isang termino, nag-focus muna siya sa pribadong pagsasanay bilang abogado bago muling bumalik sa pagiging alkalde noong 2016. Nanatili siya sa posisyong ito hanggang 2022. Sa kasalukuyan, si Inday Sara ang ika-15 sa vice-presidente ng Pilipinas at siya rin ang pinakabatang nahalal sa posisyong ito. Kasabay nito, nagsilbi rin siya bilang kalihim ng Department of Education kung saan inilunsad niya ang matatag agenda upang tugunan ang mga isyu sa sektor ng edukasyon. Ang bunso sa magkakapatid ay si Sebastian Baste Duterte. Noong una, hindi politika kundi showbiz ang mas napansin sa kanya dahil sa kanyang relasyon noon kay Ellen Adarna. Bukod dito, kilala rin siya bilang isang masugid na surfer at madalas niyang ibahagi sa social media ang kanyang surfing adventures. Ngunit, tulad ng kanyang mga kapatid, pinasok rin niya ang mundo ng politika. Sa kasalukuyan, siya ang alkalde ng Davao City, isang posisyong minsan nang hinawakan ng kanyang ama at kapatid na si Sara. Noong 2017, inilunsad ni Baste Duterte ang kanyang sariling reality travel show na Lakbay. Sa kabila ng kanyang pahayag noon na nais niyang iwasan ang politika dahil sa magulong sistema nito, hindi niya isinasara ang posibilidad na pasukin ito balang araw. Lumaki siya sa isang pamilyang matagal nang nasa larangang ito, kaya't hindi na bago sa kanya ang buhay ng isang politiko. Para sa kanyang edukasyon, natapos ni Baste ang high school sa San Beda College sa Maynila. Pagkatapos nito, kumuha siya ng kursong legal management sa parehong kolehiyo, ngunit tumigil makalipas ang 1 taon. Bumalik siya sa Davao at nag-aral naman ng political science
sa Ateneo de Davao University. Noong 2013, inalok siya ng kanyang ama na tumakbo bilang konsehal ng Davao City, ngunit tinanggihan niya ito. Muli siyang inalok noong 2016 para maging kinatawan sa Kongreso, ngunit hindi pa rin siya pumayag. Gayunpaman, noong 2019, nagdesisyon siyang pumasok sa politika at tumakbo bilang vice-alkalde ng Davao City, kung saan isang posisyong nakuha niya nang walang kalaban. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, siya na ang nanunungkulan bilang alkalde ng Davao City. Samantala, si Veronica Kitty Duterte ang bunsong anak ni Rodrigo Duterte sa kanyang common law partner na si Hanilet Avancenia. Ipinanganak siya noong Abril 10, 2004. Kumpara sa kanyang mga nakatatandang kapatid, lumaki siyang mas malayo sa mata ng publiko. Ngunit noong kampanya para sa pagkapangulo ng kanyang ama, noong 2016, mas nakilala siya ng mga tao. Siya rin mismo ang humawak ng Biblia nang manumpa ang kanyang ama bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Bagamat pribado si Kitty, pagdating sa kanyang personal na buhay, aktibo siya sa social media, kung saan minsan niyang ibinabahagi ang kanyang mga karanasan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging anak ng isang dating Pangulo, mas pinipili niyang mamuhay nang hindi masyadong nasasangkot sa politika. Ngunit, maaaring magbago ito sa hinaharap. Susundan kaya niya ang yapak ng kanyang pamilya? Bukod sa kanyang mga anak, mayroong 5 apo si Rodrigo Duterte mula sa kanyang panganay na si Paulo Duterte. 3 sa kanila ay anak ni Paulo sa kanyang unang asawa na si Lovely Sangkula Sumera na may lahing Muslim. Ito ay sina Omar, Rodrigo Ikalawa at Isabel. Si Omar Vincent, ang panganay sa mga apo ni Duterte, ay may malalim na ugnayan sa kanyang lolo. Noong 2018, sa isang talumpati kung saan magkasama silang dalawa, sinabi ni Rodrigo Duterte na isa sa kanyang huling mga kahilingan ay makita si Omar na maging alkalde ng Davao City balang araw upang may dumaan ding Muslim na alkalde sa lungsod. Sa kasalukuyan, si Omar ay barangay captain ng Buhangin Proper sa 2nd distrito ng Davao City mula 2023. Bukod dito, tatakbo rin siya sa darating na halalan bilang kinatawan ng 2nd District ng Davao City, patunay na naroon talaga ang tawag ng politika sa kanilang pamilya. Samantala, si Rodrigo Rigo II, ang pangalawang apo ni Duterte kay Paulo, ay naghahanda na ring sumabak sa politika. Nitong nakaraang taon, nagsumite siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang konsehal para sa unang distrito ng Davao City sa darating na 2025 elections. Si Isabel Duterte naman ay naging tanyag matapos maging viral ang kanyang pre-debut photoshoot sa loob ng Malacanang, pati na rin ang kanyang engranding debut party noong 2018. Malapit siya sa kanyang lolo at nang magtapos siya ng senior high school sa San Beda College, Alabang sa ilalim ng Humanities and Social Sciences strand, makikita ang suporta ng kanyang pamilya sa kanyang tagumpay. Noong Mayo 2018, naglaan ng oras si Leo upang dumalo sa isang mahalagang kaganapan ng kanilang pamilya. Sa kasalukuyang matinding pagsubok na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Isa sa mga pinakabagong miyembro ng pamilya na nagpapakita ng suporta ay si Isabel Duterte. Sa isang Facebook post, pinuri ni Isabel ang sakripisyo ng kanyang lolo, kung saan iginiit niya na ang kanyang serbisyo sa bansa ay matibay at hindi matitinag. Pinahayag din niya ang kanyang pangakong ipagtatanggol ang pangalan at dangal ng kanyang lolo. Sa kabila ng mga kawalang katarungang naranasan nito, ang kanyang matapang na paninindigan ay patunay ng kanyang pagmamahal at respeto sa dating Pangulo. Samantala, sina Sabina at Paulo I. Duterte Pren ay 2 pang apo ni Rodrigo mula kay Paulo at sa kasalukuyang asawa nitong si January Nevares. Si Sabina ay nagtapos ng senior high school sa Brent International School, Manila noong Mayo 2024. Kilala rin siya bilang isa sa matalik na kaibigan ni Mary Pacquiao. Sa kanyang Instagram, madalas niyang ibinabahagi ang mga larawan mula sa kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Bagamat pribado ang kanyang buhay, hindi maikakaila ang pagiging lolos girl niya. Isang patunay nito ay ang kanyang pagbabahagi ng throwback photo
mula sa huling araw ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo. Ang bunsong si Uno naman ay hindi lang kilala sa kanyang kaakit-akit na itsura, kundi pati na rin sa kanyang aktibong lifestyle. Mahilig siya sa sports, kabilang ang golf, soccer, at taekwondo. Bukod dito, mahilig din siya sa dagat na isang hilig na tila namana niya mula sa kanyang tito Baste. Isa sa kanyang mga paboritong gawain ay ang pangingisda at surfing. Sa kabilang banda, 3 naman ang apo ni Rodrigo mula sa kanyang anak na si Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Mans Carpio. Dahil sa pagmamahal ni Sara sa karagatan, binigyan niya ang kanyang mga anak ng mga palayaw na may kaugnayan dito. Ang kanyang adopted daughter ay si Micaela Maria Sharky Carpio, habang ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay pinangalanang Mateo Lucas, o mas kilala bilang Stingray. Ang bunsong apo ni Rodrigo mula kay Sara ay si Marco Degong, na may palayaw na Stonefish. 3 rin ang apo ni Rodrigo mula sa anak niyang si Baste Duterte. Ang panganay ay isang babae mula sa dating kasintahan ni Baste, samantalang ang 2 naman ay mula sa long-time live-in partner nito na si Darrell Kate Cesario. Sila ay sina Bella, 14 taong gulang, at Shia, 6 na taong gulang. Bukod sa kanyang mga apo, meron ding 2 ng apo sa tuhod si Rodrigo Duterte. Ang kanyang unang apo sa tuhod ay si Rodrigo Duterte II na ipinanganak noong Hunyo 2019. Siya ay anak ng kanyang apong si Rodrigo I. Samantala, si Godfrey Arturo Duterte naman ay anak ng kanyang apong si Omar at isinilang noong Oktubre 2019. Bukod sa kanila, may isa pang apo sa tuhod si Rodrigo na madalas makita sa social media post ni Kitty Duterte na si Mira, na ngayon ay 5 taong gulang. Sa isang panayam, sinabi ni Rodrigo Duterte na si Mira ay anak ng isa sa kanyang mga apo sa isang Hapones, ngunit hindi na niya pinangalanan kung sino ito. Nang magkahiwalay ang mga magulang ni Mira, kinuha niya ito sa kanyang pangangalaga. Ipinahayag din niya na kung kukunin sa kanya ang bata, hindi niya ito makakaya at baka ikamatay pa niya. Bagamat may ilang diskusyon kung si Mira ay apo ni Rodrigo mula sa kanyang anak o pamangkin, hindi maitatanggi ang kasiyahan na naidudulot ng bata sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, patuloy na pinangangalagaan ng pamilya Duterte ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Sa kabila ng kontrobersya at pagsubok, hindi maikakaila ang matibay na ugnayan ng pamilya Duterte. Mula sa kanilang suporta sa isa't isa hanggang sa kanilang paninindigan sa politika, makikita ang kanilang impluwensya sa bansa. Ano ang tingin nyo sa bagong henerasyon ng Duterte? I-comment nyo ang inyong opinyon sa baba at huwag kalimutang i-like, share at subscribe.